na dimension is kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng mag-re-election si Sara Duterte, assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support kagaya ng ginawa ng EDSA 2. But if it's a straightforward people power or coup, ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo, yung tatay. Sir, kung impeachment dadaan ng Congress, and we all know Speaker Martin is close din po kay BBM. So, do you think anong mas pinaka ron? Impeachment or yung coup d'etat na sinasabi po ninyo? Ganito po, no? Pag sinabi nating ouster plot, all options on the table yan sila. Whether it's coup d'etat, rebellion, impeachment, people power, withdrawal of support, kung ano man. Yun, gano'n na lang po siguro in general terms. Yun po. Sir, just to clarify sir, no, yung mga involved in ouster plots, purely retired and active PNP or meron din sa military? Late kayo natin. So, based dun sa informasyon natin, may mga na-identify na active senior PNP officials na involved dito pero wala pang nare-recruit na active AFP. Pero na-identify na yung mga retired and former cabinet or senior officials ni Duterte na nagre-recruit sa mga active AFP members. Pero since last year, wala pa silang nare-recruit. Yun po. Sir, naano nyo rin yung sa... Kasi sinabi na ni Senator Bato, I don't know sir kung you're saying about the PIDEA leaks hearing po, no? Sinabi na po ni Senator Bato na walang politics, no? Wala siyang pipilingan, wala siyang, hindi siya natatakot sino man ang mababangga niya. Do you think it's all for a show lang talaga? For sure, kasi unang-una binigyan niya ng platform yung isang social media rumor issue, nilagay mo sa Senado, ginawa niyang mainstream di ba? Sabi ko nga, hindi ginagawa yung ganong klaseng investigation. Kailangan meron kang preliminary research na gagawin, tapos kung na-validate mo na yung mga dokumento, yung mga testigo, then magpa-file ka ng resolution. Bakit? Ano yung national emergency dun sa issue na nilabas niya to warrant a motu proprio Senate investigation? No? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Kaya nga, pero yun na nga, base nga sa impormasyon namin, part yan ng communication plan for the ouster plot. Kaya yung ginagawa. Ngayon yung sasabihin niya, walang politika. Ano yan? Kalokohan yan Sir, kung ito yung motu proprio investigation, ang ginamit nyo, almost walang validation. So pwedeng mag-play ng video na deep fake? Yun na nga. Supposed to be, ginagawa mo yung preliminary research nyo and vetting bago pa kayo gagawa ng resolution at i-refer pa sa committee mo bago ka magkakandak ng hearing. Unless yung motu proprio, ginagamit yan in extreme or in emergency situations na hindi ka na makakapag-antay ng further hearing. Sir, kahapon po, nag-rally yung mga Marcos loyalists sa Senate. Yeah. And sinabi na po nila na they're withdrawing their support sa unity. Magiging loyal na lang sila kay BBM. Do you think, but ang issue po nila is on the ICC, na payagan na pumasok na rito, imbestigahan si Duterte. Ito po ba part naman ng counter action ng kampo po ng mga Marcos? Palagay ko, ganyan yung magiging reaction nila kasi
inaaway na yung kanilang principal, no? Kaya ito naman yung kanilang balik. Pero ultimately, magiging kung lakas-lakas na nila yung boses nila, I'm sure pakikinggan sila ni President Marcos, and in that sense, papapasukin na yung ICC. Gusto natin yun. Sir, just based on your assessment, sir, so far kay PBBM, do you think may pending issue ba sa kanya that merits na kailangan siya matanggal sa pwesto? Or so far wala? Walang reason, and yun din ang dahilan kung bakit walang nare-recruit na active AFP members, kasi walang dahilan para patalsikin si President Marcos. Ako nagrebelde ako twice over, kumpara dun sa mga kadahilanan namin noon, ngayon wala talaga tayong nakikita pa, no? And in fact, maraming happy na AFP dun sa foreign policy position ni President Marcos, and pati yung approach niya sa AFP modernization. Sir, you're from the opposition, alam naman natin yan, no? Nagkaroon na po ba kayo ng parang na-anticipate nyo na yung possible backlash, yung mga kritisismo po? Dahil alam naman natin na opposition kayo, and DBM po is, nung last election po ay kalaban. At kayo pa po itong nag-voice out ng Desta Plan against the Marcos. Tayo naman, kilala naman tayo ever since Kung nasa tama ka, di nasa tama ka. At titindigan natin yon. At makita naman natin, even si Senator Risa Hontiveros, na siya yung tinitignan namin na leader ng opposition, pagka maayos yung pulisiya ni President Marcos, sinusuportahan niya yung West Philippine Sea Policy, for example, no? Pero pagka yung mga pulisiyang ikasasama ng taong bayan, di nakabantay rin ang opposition to make sure na lahat ng magiging mga policies would protect the interests of the Filipino people. So ganun lang po yun. Ganun yung traditional independent opposition ngayon as represented by Senator Risa Hontiveros. Pero yung de facto opposition nila Duterte, ito talagang auster ang gustong gawin lang. They don't care about the policies. Kukontrahin nila lahat. Basta importante makabalik sila sa pwesto. Sir, are you ready to sit down with the Marcos camp and discuss this po? Kung ano man ang info nyo, are you willing to share it with them? Alam nyo, nung eleksyon, magkabilang kampo kami ni President Marcos, pero historically, when we were in the Senate, may maganda samahan naman. So, hindi naman mahirap yun kung ikabubuti ng bayan yung pinag-uusapan. Okay. Thank you po. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, sir. March 30. Sir, may tawag ba dun sa June 30? End of the, wala kasi ongoing plan, something. Kasi ongoing yung plot nila since last year pa. Oakland second term. Okay. And Nakaabot naman kayo lahat, no? Inulit ko naman. Di ba yung ICC? Yes, sir. Mga tatlong. Si Manny yata, ibang siya na punta. Ibang dali. Na-traffic sa... Hindi, okay naman. Basta yung sa ICC na yung blue notice, yung blue diffusion na tinatawag nila, mabigat yan. Hold sila sa may immigration. Pero may mga nag-cooperate na raw na Signar na lang, sir. sige. Huwag ka muna laalas siya. Iikot yung camera.